Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pa ring mainit na issue about dito sa puganteng si Quiboloy at yung mga kasamahan niya pang apat na pugante. Actually, meron pong latest na balita dyan. Ipapanood po natin sa inyo ang video ng UNTV kung saan may may development. No? Kasi ang laki niyang compound ng Kojic, di ba? Sabi natin is 30 hectares yan, equivalent to 30 football stadium o yung field, di ba? Laki po niyan. Okay. So, pero bago natin puntahan yung latest update, mag-review muna tayo, no? Dito sa mga balita, at meron din po akong napanood na video na itong mga Kojic member at ilang mga vlogger influencer ay mga gago talaga. Hindi ko po mapapakita yung video sa inyo kasi kanila po yung baka tayo ay isipir. Alam nyo naman yan. Dahil sa sobrang galit nila, tiyak babawian tayo. O, di ba? So we have to protect our channel. Okay? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa lahat nagsishare ng kanilang blessings, no, through super thanks, super chat, super stickers, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa live chat ng ating video premiere at ng ating live stream. Yung live stream po natin between the hours of 5 or 6, no, depende po sa oras ng mga bata, no, lalo na pag weekdays may mga pasok po, baka mapaaga tayo. Okay, so eto na po, no, shout out na po lahat sa inyo. Maraming salamat sa lawang sawa nyong suporta. Lumagpas na po tayo ng 45,000 subscribers. At kung maaari, suportahan din natin yung mga pro-admin vloggers na nagsisimula, nandun na sa gitna, no? Tulad ni Mamita Star Talk, si Carclea, si Mami Peng, si Admin Rich, si TPL3, si La Itera, si Mima, malaki na po yun, si Alibugha, si Banat Boy, si Boyet Antonio, si prangkahin natin, no? Suportahan nyo po kasi na-take down po yung channel ni Boyet Antonio, yung original niya. So may bago siya, prangkahin natin. Suportahan natin, pro-admin naman po yun, no? So kahit papano, may kasama tayong mga pro-admin vlogger na lalaban sa mga kasinungalingan ng mga Duterte, mga vloggers nila, influencers, at mga Quiboloy. So yun lang po yung iba, malaki na po yung iba, no? Kasamahan natin sa GC, wag kayong magtampo, no? Then malalaki naman po kayo, no? Nasa 100,000 na kayo. Sikat na kayo. O si MT pala, si Munting Tinig, malapit na rin po yan. Mag 100,000. Kung may nakalimutan man ako na nagsisimula pa lang, pasensya na, no? Okay, so ito po, no? Una, background tayo. Sa article po ng Manila Bulletin, may panawagan po ang Philippine National Police kay Quiboloy. Para matapos na to, PNP urges Quiboloy to surrender. Says CAP are in for the long haul. Ibig po sabihin, nananawagan na sila kay Quiboloy. Quiboloy, tigil mo na to. Huwag mo nang gamitin yung iyong kapangyarihan ng kaduwagan. Kapangyarihan niya ay kaduwagan. Ang kapangyarihan mong mang-uto, ang kapangyarihan mong na-hypnotize mo ang kaisipan ng mga miyembro mo. Sila ang ginagamit mo, mga pawn, para sila ay masaktan, protektahan ka. Ganun po ba? Kung anak ka ng Diyos, ikaw na dapat. Hindi po Kayo po na mga miyembro niyan, no? Kung totoong anak siya ng Diyos, inappoint niya sarili niya. Ibig sabihin, niloko niya kayo. Hindi nanggaling sa mismong Diyos Ama ang appointment, kundi sa tao lamang, mga kababayan. Magising kayo, huwag niyong protektahan si Quiboloy kasi hindi kayo kayang protektahan ni Quiboloy kung kayo ay kakasuhan ng otoridad. You are aiding and abetting, and then kung sinaktan nyo ang mga police, physical violence, mga kababayan, o whatever, physical injuries. Mga animal po di ba? O ikaw, Quiboloy, yan ba ang halimbawa mo? Di ba? Kung yung anak ng Diyos na si Hesukristo, tinanggap niya ang pagpapahirap,
nagpapako sa krus at namatay. Ikaw, si Kristo ba? Ginamit niya yung mga disipulo niya? Protektahan niyo ako. Hindi. Kinastigo niya pa si Peter. Huwag mong gawin yan. Hindi yan ang kagustuhan ng Ama. Ikaw, Kiboloy, sino ang ama mo? Si Satanas? Di ba? You are the great deceiver. Doon ka nagmula, Kiboloy, tapos ginagamit mo ang mga miyembro mo na imbis na magandang balita, maging magandang leksyon, aral ang makuha nila at maging halimbawa sila ng espiritual na pamumuhay, hindi. Violente ang mga kulto mo. Ha? Ito mamaya natin sabihin bakit violente sila after nito. COGIC leader Apollo Quiboloy should exercise the high moral grounds by facing his accusers in court. A police official said amid the ongoing implementation of an arrest warrant inside the 30-hectare property of the religious group. No? And for the PNP, surrendering and facing the charges slapped against Quiboloy is the only way to prevent any untoward incident that may happen along the way. As it insists, it will not stop. It will not stop until the religious leader is arrested. Kaya nga po sabi diyan ng police, we are in for the long haul. No? Pero ito po, mukhang may sinabi po ang Integrated Bar of the Philippines, Davao. No? Nasabi nila walang problema diyan sa warrant of arrest. Pero hindi pwede daw po magtambay ang mga pulis daw diyan. Bala na kayo, magdemanda na kayo, di ba? Ito po ang sabi ni Colonel Jim Fajardo, spokesperson for Philippine National Police. These are not simple cases, yung mga kasong ikinaso kay Quiboloy. These are cases involving alleged abuse of minors who said that they were raped and abused by Quiboloy. Ayan. Di ba? Tama naman siya, no? Ito pa. Fajardo justified the deployment of thousands of policemen at the COGIC compound, saying any attempt to serve the arrest warrant using a handful of policemen would not work due to the presence of hundreds of Quiboloy supporters inside. Tama naman siya, may punto. Kasi kung daladala lang ni Torre, 50, kung ilang libo yung nandun sa COGIC compound, 30 hectares yan kung kinuyog sila, sinaktan sila, hindi sila pinalabas na, wala na, ibabaon na lang sila dun sa COGIC compound. Diba? Tama yan. Gulpi di gulat. Ang tawag dyan, blitz. Na-blitz sila ni Torre. Na-surprise po sila. Diba? Ako, tama lang po ang ginawa ng mga pulis, mga kababayan. Kakampihan ko ang pulis dito. Hindi ako kakampi sa kagaguhan ni Quiboloy at yung kulto niya. In the second attempt that started early Sunday morning, kasi may nauna na, o Saturday morning, Fajardo said policemen were subjected to insults and harsh words by Quiboloy support. Correct. Nakita ko po to nung simula. No, yung sumisigaw na, oy, may 30 minutes pa, 30 minutes. Tapos, yung mga video nag-surface, pinagmumura po sila. Pinagmumura. Dinuduro. Biruin nyo, ayun ba? Yung ba yung example na sinabi sa inyo ng mga administrator ng COGIC? Spiritual kayo, simbahan kayo, pero minumura nyo? Di mga magmurahan na lang tayo na yung mga putang ina ninyo pala. Mga buwakang ina ninyo. Ha? Ano pa sabi ni Fajardo? There was a strong resistance from his followers. Dapat dinakip ninyo. There is really an attempt to delay the movements of the PNP. Bakit dinidelay? Bakit hinaharangan? Kasi gustong patakasin. Ayun lang po yan. Ano ang sabi ni Fajardo? Nananawagan sila. We continue to appeal to Pacquiao. Hindi na po sinabing Pacquiao. Ako na lang po yun. To spare his supporters. Spare them of the emotional heartaches. We are not after any religious group or religious freedom here. This is an implementation of warrant of arrest. Correct. Tama lang. Gago tong administrator ng COGIC Isinasang-alang-alang nila yung kapakanan ng mga tao, ang mga members nila. Bakit din nyo sabihin, sige mag-search po kayo. Kung wala kayong tinatago, yan ang magiging attitude ninyo. Sige po, mag-search po. Wala pong problema.
Sabihan nyo yung mga members o walang gagalaw ha. Magpakatao tayo dito, irespeto natin sila. At irirespeto din tayo. Kaso anong ginawa ninyo? Meaning, you are resisting, therefore, you are tinatago nyo si Kibuloy. Dapat hulihin kayo. Alam nyo, pag nahuli si Kibuloy sa loob ng Kojic compound, dapat sa pulis, hulihin nyo lahat yung nandun sa loob niyan. Oo. Tapos patunayan na lang sa korte kung sangkot sila o hindi. 'Di ba? Pero sa aking opinion, dapat kasuhan yung Kojic administrators, lalo na yung mga nagdadaldal dun sa presscon. Kasama ang abogado niyan. Tama, mali. 'Di ba? Ano pang sabi ni Kernel? Pastor Quiboloy should exercise moral high ground to face his accusers in the proper forum. O ayun, tama po yan. Ha? Pajardo said even PNP Chief General Marbil has already given his assurance to secure Quiboloy in response to the statement of Kojic officer that Quiboloy was ready to face his accusers only if the government will assure his safety. Ay naman pala eh. Sinabi na ni General Marbil, ni PNP Chief, protektahan namin siya. So, ibig sabihin, itong mga abogado ni Quiboloy, walang isang salita. Sinabi nila, handa si Quiboloy humarap sa mga accusers niya kung guarantee ang safety. O ginagarantiyan na ni PNP Chief. Bakit hindi nyo papalabasin? Toryon! Ilabas mo na, Toryon! Sabi nga ni DILG Chief, ilabas nyo na para matigil na ito. Diba? Ayan nagsasalita si Quiboloy, sabi niya, idalin nyo sa proper forum, haharapin ko. Dinala sa proper forum. Tapos ngayon, sabi niya, lalabas ako. I will face them pag guarantee ang safety ko. Ginaranti. Twice. Liar. Pero yung mga Kojic naniniwala pa. Nahuling nagsisinungaling ang inyong, sabi nyong son of God. Pero pinaniniwalaan nyo pa rin, dinidepensahan nyo pa rin. You are willing to die for that idiot liar? Diba? Niloko lang kayo. Nagpabulag naman kayo? 'Di ba? So nakikinabang kayo. Saan galing yung pinapakain sa inyo? Yung tinutulong sa inyo? Ala Robin Hood, mga kababayan. Ang daming naghihirap na nanghihingi, panhandling. No? Yung nanggagano, nagbibenta ng kung ano-ano, pinaghihirapan, pero yung kinikita, pinupunta diyan sa inyo para lang may malamong kayo. Ganun pala. Oo, utang na loob eh. Yung utang na loob ninyo ay false. Kasinungalingan, mga kababayan. Nakakapag-init ng ulo. Sinungaling eh. Diba? Ipwersahin nyo si Toryon. Ilabas niya. Imposibleng walang komunikasyon yan. Diba? Tapos pumunta pa si Bato at si Godon. Nagpapa-epal. Diba? Show of support kayo sa Kojic? Ay nako, alam nyo na mga kababayan, ang gagawin nyo dyan sa mga yan. Si Amy Marcos. No? Ito, isa na naman tong kay Sara Duterte, kung may ambisyon siyang sa 2028, tambaluslos talaga siya. No? Siya ang tambaluslos, tambalustay. Magagamit na naman ito kung meron siyang ambisyon tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. At sino mang kakampi ng Duterte, magagamit ito. West Philippine Sea, Pogo, EJK, drug war, at itong pagkanlong sa isa nilang kaibigan dahil sa utang na loob. Binabatikos pa nila yung mga kapulisan na nagpapatupad lang ng utos ng korte, ginagawa ang trabaho nila. Hindi nyo ba nakita yung mga violenteng ginawa ng mga miyembro ng Kojic o yung mga taga Davao City? Napanood ko po kay Mike Abi. Biruin nyo, pinagmumura. Pinagbabato ng mga upuan. Tapos may napanood pa ako isa. Nagpapahinga lang yung mga pulis, pinagmumura. Huwag daw matulog doon sa loob ng Kojic compound. Nasaan ang puso ninyo? Kung matino kayo, sinasabi nyong kayo ay espiritual. Manang-mana lang talaga kayo kay Sara Duterte. Heartless. Pinagdududuro nyo ang mga pulis. Mabuti nga, hindi kayo pinatulan. Alam nyo dito mga kababayan, pag ganon talaga, pag ganon, you are about yung mga ilang pit lang kayo sa pulis, ay nako, pupusasan ka na. Magpaliwanag ka sa korte. Ganon sila. Biruin yung mga kapulisan natin, no?
Ang lakas ng antindi ng sinabi sa kanila ni General Torre. Bilib ako. I-promote nyo po yung mga yan, lahat yan. No? General Marbil, after this, pag nahulo nyo si Kibuloy, i-commend nyo lahat yan. Dahil hindi sila pumalag. Sa lahat ng insulto, masasakit na pananalita, sinaktan sila. Yan ang restraint. Yung sinasabing naghagi sila ng tear gas, di po naniniwala? Hindi po. Hindi po. Di ba? Oh. Ayan na. Sa dulong-dulo nito, ang sabi lang ni Colonel Fajardo, we are prepared for the long haul. Kaya please, to spare your members from ridicule and shame. So par ngayon talagang kahiya-hiya kayo at shameful kayo because you are aiding and abetting a false son of God and a wanted fugitive. Mas pinapaboran nyo ang isang pugante kaysa doon sa mga former member ninyo na pininger-pinger, binalahura ni Kibuloy na mga minors. Mga kapwa nyo babae. Di ba? Kung hindi naman guilty si Kibuloy, harapin niya. Labanan niya. Ngayon, kung yung human trafficking na walang bail, pwede niyang ilaban. Magagaling ang abogado niya. Bakit yung mga abogado takot na takot? Nag-abogado pa kayo. Di ba? O yan, para matapos na ito Kibuloy. Pero ako, sana mahuli ka. Gusto kong makita itsura mong kupal ka. Eto pang ginawa ng mga Cogic member. Kita nyo, mga balaura talaga Mga sinungaling na, nananakit, mga, yung pasaway, heartless pa sila. Davao Police, Cogic Rally, intentionally block National Highway. Ang sabi naman po dito, may nakuha naman daw silang permit. Pero, yung permit para hindi harangan yung highway. Mga salaula talaga. Sinasabi pa nila, nilockdown daw yung bayan nila. Sabi ng PRO 11, we never implemented any lockdowns along the National Highway. O tingnan yung kasinungalingan nila. Ito ang sabi ni Major Catherine De La Rey, spokesperson po ito ng PRO 11. From airport exit hanggang sa entrance ng compound nila, hanggang Lyceum of the Philippines University Davao, hinarang nila so mga 200 to 300 meters, inoccupy nila 2 lane ng highway. O tingnan nyo kabalauraan ninyo. Diba? O akala ko ba matitino kayo? Makadiyos kayo? Useless naman pala kayo Mga inutil kayo Eto po, based on the report, members of the religious sect were able to secure, yung sinasabi ko sa inyo, they were able to secure a rally permit from the city government of Davao. Siyempre, pagbibigyan sila, mga Davao yan mga pare-pareho po ng ugali yan Takot sa Duterte yan Pag hindi mo pinagbigyan, may kalalagyan ka. O diba? Namumuhay sa takot ang mga Davao City. The venue where they conducted the rally is not in accordance with the permit they secure. O diba? Tapos gusto nyo maniwala kami sa inyo, kampihan namin kayo, mga salaula kayo, mga sinungaling kayo, mga mandarambong kayo, mga bastos kayo, wala kayong respeto, tapos sasabihin nyo, spiritual kayo, simbahan kayo, ulul, simbahan ng demonyo kayo. Ano pa sabi ni De La Rey? Despite this, the PNP employed maximum tolerance. Bilib nga ako tulad ng sinabi ko sa inyo, ang dami kong napanood na video. Pati pa yung isang mama na vlogger nung mga burateros na yon. Alam nyo, pwede nang kasuhan yung gago na yun Sedition, kung siya man yun. Parang yung boses siya po Yung mukhang bakulaw. Mami Peng, kilala mo yun? Kilala nyo, tinutukoy ko, isa sa mga membro ng mga burateros. Yung mukhang bakulaw doon? Mag-rise up na daw? Laban kay Pangulong Marcos, so they attributing this kay Pangulong Marcos, wala naman kayong ebidensya? Korte. So meaning you are defying the order of the court, dapat kayong kasuhan. Sobra po kayo. Kung mapapanood nyo yung video, I think
Pinakita yun ni Mike Abe, pinakita ni Cap Nino. Nanonood ako nung live ni Cap Nino kanina. Siya po, boses pa lang. They are urging the people to rise up against this government. That's sedition. Nanghihikayat na kayo ng revolusyon. Kaso walang naniniwala sa inyo kasi mga sinungaling kayo. Ibig sabihin, magre-revolusyon dahil lang kay Kibuloy? Ganon? Dahil sa isang kriminal, magre-revolusyon? Ganon? Ganon kayo kabobo? Gago? Sisirain nyo ang bansa, ang ekonomiya, ang matiwasay na pamumuhay ng mga mamayoryang Pilipino dahil lang sa isang kriminal na tulad nito, ang putang ina nito. Ha? Ito ba ay yung taong dapat ipaglaban? Magkakagulo tayo, magdadanak ng dugo, Pilipino versus Pilipino dahil sa gunggong na ito na nanggahasa ng minor? Anong klaseng utak meron kayo? Anong klaseng pag-iisip yan? Ika nga ni JPE. Anong klaseng reasoning yan? Sa palagay ninyo, kakampi ang AFP sa inyo? Sa palagay nyo, mga tanga ang mga men and women in uniform ng AFP para kampihan yung isang kriminal? Kampihan ng mga Duterte na sumusuporta sa kriminal? Ganun ba ang logic ninyo? Putang ina, nagkamaling isilang kayo ng mga magulang ninyo. Hindi po ako manghihingi ng sorry. Ito ay nakakagalit. Biruin nyo, nananawagan sila ng revolusyon. Lalo na yung harlot ni Satanas, yung babaeng nagsalita doon sa conference na yun. Yung kasama ni 1 million peso man. Antayin mo kami bongbong dyan sa pintuan ng Malacanang. Re-revolusyon daw sila? Para lang kay Kibuloy? Gago! Kayong mga sundalo, papanig kayo kay Kibuloy? Ano kayo? Kadler kayo ng kriminal? Ibig sabihin, hindi dapat dinggin yung hinaing ng mga biktima ni Kibuloy in the proper forum? Siya na mismo nagsabi. Dalhin ninyo sa proper forum, haharapin ko. Nung dinala sa proper forum, nagtago siya. Kasi alam niya, hindi siya makakalabas ng oblo. Alam niya, mga tanga at bobo ang mga lawyer niya. Kasi kung mahusay ang mga lawyer niya, sinabihan na yan. Sige na, pastor, ipaglalaban ka namin. Yang qualified human trafficking mo na walang bail, kaya ka naming ipabail. Ganun po yan eh. Diba? Ipaglalaban siya. Hindi. Takot na takot siya kasi alam niya mali yung ginawa niya. Diyan mo lang mapapatunayan na siya ay guilty sa akin. Guilty siya. Pride is a sign of guilt. Hindi mo maharap. Takot na takot ka. Ang dinadahilan mo, extra rendition ng Amerika. Biniblame mo ang ibang bansa dahil sa kagaguhan mo? Di ba? Ganon ang kakampihan nyo? Doon kayo nananawagan ng revolusyon para pababain ng Pangulong Marcos? No way! Ginagamit nyo lang si Kibuloy para iupo itong putang ina nito. Bakit? Kasi pag naupo ito, lahat to banish. Wala yan. Iwa-whitewash nila yan. Babrasuhin nila yung kaso na yan. Manganganib ang buhay ng mga biktima na nagreklamo. Manganganib ang buhay ng mga hurado nagbigay ng warrant of arrest. Nanganganib ang buhay ng mga kapulisan, lalo na si General Torre. Pag naupo ang putang ina nito na walang puso, heartless. Pasensya naman sa pagmumura natin Nakakagigil po mga kababayan. Nananawagan ng revolusyon. Kung dadanak ang dugo ng bawat Pilipino, tayo-tayo, wala nang pagunlad. Walang pagbabago kasi mas gusto pa nila protektahan ang isang kriminal na sinasabi niyang appointed son of God siya, ay yung pala ay takot na takot sa buhay niya. Nagpakasasaka sa kapangyarihan, sa panglilinlang sa taong bayan, lalo na sa mga kulto mo. Pero pag ito na, may nagreklamo na sa'yo, inuusig ka na ng batas ng tao,
Akala ko ba son of God ka? Spiritual ka, makapangyarihan ka kaysa sa batas ng tao. Wala pala eh. So, ibig sabihin, isa kang false prophet. Huwad ka. Tama pala ako. Bulaan ka. Para kang mga propeta ni Baal noon na sinigawan ni Samuel, propetang Samuel, na sumigaw pa kayo, managhoy pa kayo, hindi kayo didinggin ng Diyos nyong si Baal. Dahil yan ay huwad na Diyos. Ganun po si Kibuloy. Anong ginawa ng Diyos doon sa mga yon? Nung nagdasal lang si Samuel, isang dasal lang, lumabas kumidlat sa kalangitan. Sinunog yung alay ni Samuel, sinunog yung alay ng mga propeta ni Baal, sinunog din sila. Di po ba? Kung ganun lang yun noon eh. Pero si Kibuloy, ginamit niya ang pangalan ng Diyos. He is a blasphemer. He is deceitful. His father is the devil because the devil is the deceiver. Kaya ito, biruin nyo, binababoy nyo ang kapulisan. Ikaw Duterte, mag-amang Duterte, ikaw Jaime Marcos, kayo dyan. Ha? Kayong ibang senador na nagsalita, nagpunta pa dyan, ano kayo? Naturingan kayong mga mambabatas, dapat nga wala kayo dyan wala kayong pakialam Dahil iba ang mandato ninyo. Diba? Wala kayong pakialam sa gagawin ng pulis because that is mandated by court. Wala naman silang ginawang mali. Yung sobrang dami, pinaliwanag. Diba? Di sana inorderan sila ng korte, okay, magdala ng libo Wala po Ang sabi ng korte, arrest him. Bring him to my court. That's it. Pero kayong mga senador, Jaime Marcos, Bato, go. Ha? Ikaw Duterte, mag-amang Duterte. Mga ganito kayo. Ha? Mga motherfucker kayo. No? Mga hinayupak kayo. Ano ang sabi dito ni De La Rey? Ulitin natin. Despite this, para maintindihan nyo, all of those ridicule, all of those pagmumura, all of those physical violence na binato sa pulis, despite this, the PNP employed maximum tolerance just as the PNP has not reacted to all of SMNI attacks on the different police visibility activities it has conducted over the past weeks or months. Kita nyo tong SMNI? Itong SMNI na vlogger na lang sila? Ha? Mga samahan ng mga nanlolokong mga inchik. Yan po sila. Funded by China. Nonetheless, we are calling for everyone's attention not to easily give in and believe the accusations that are being thrown at the PNP. Ako po, hindi naniniwala. Kung pwede nga lang, hulihin lahat yung mga hayop na yan Diba? Hulihin lahat sila para gawin silang example that you cannot braso-braso the police who are really, na nag-i-implementa lang ng tungkulin nila. Sinabihan sila ng korte. Eto pa, mga kababayan. Sa inquirer ulit. PNP to Kibuloy's political backers. Tell him to adhere to the law. Dapat sinabihan nyo, wag kayong makialam. Diba? Dapat sinabihan nyo sila. Whether he or she is the vice president, he or she is the former president, pinagsabihan nyo. Hindi. Sinabi lang ni PNP Chief General Malbil sa mga political backers, influencers, supporters of fugitive televangelist Pacquiao, by advising him to adhere to the law. Ang problema, ina-advise pa sigurong magtago ka, huwag kang lalabas kasi manganganib ang buhay mo. Maling advice pa ang ibinibigay sa kanya. Maling sulsul pa ang ibinibigay sa kanya. 'Di ba? Imbis na maging isang magandang ehemplo ng isang citizen, sinusulsulan pa, huwag kang lalabas kasi manganganib buhay mo. I-extra rendition ka ng Amerika. Mga gago 'di ba? Mali, stress na nga yung mama, maling advice pa ang binibigay. O di lalong nahilo si gago. Di ang gawin mo na lang kay Boloy? Gawin mo? Tulad nung ginagawa nung mga Japanese na mga politiko pag nagkamali sila. Alam nyo na yung tinutukoy ko. Sulat nyo kung ano yung ibig ko sabihin. Or better yet, tulad nung ginawa ni Judas Iscariot, ganun ang gawin mo.
Matutuwa pa ako. Pero ang nakakaawa, hindi mabigyan ng tamang hustisya yung mga biktima. You took, kung ganyan, you will take the easy way out. Pero ako, ang gusto ko, take the long route. Di ba? Oh, para naman, may content pa kami nila Carclea. Di ba? Carclea, Maidons, oy, yung bangko nyo paunlarin nyo yan. Kama Bank and Trust. Nakuha ka agad ni Maidons. Si Carclea hindi niya makukuha yan. Kama Bank and Trust. Explain ko na lang sa LS ko. Makinig ka, manood ka, Maidons. Kasi si Carclea, ano yan? Palitaw yan, palitaw. Ha? Ito po. He also told the members of the Kojic, yung kingdom of Judas Iscariot, to align their actions with the teachings of the Bible. Aray ko po, ang sakit. Ang sakit, it hurts. Mamaya ko nasasabihin yung ano na yon, yung statement na yon kasi may isang balita Basta sabi lang niya, align their actions with the teachings of the Bible kasi may binigay na passage dito si Marbil. Ayan I would like to take this opportunity to address the political backers and influential supporters of fugitive Apollo Kibuloy. I respectfully urge you to exemplify true leadership by advising Mr. Kibuloy to adhere to the rule of law and to address the accusations against him through the proper legal channels. As a nation, we are all bound by the rule of law and we must uphold these principles without exemption. This matter transcends legal obligations. It serves as a testament to the principle that no one is above the law. Tama yan. No one is above the law. Okay? The PNP chief also told Kibuloy's political backers and benefactors that obstruction of justice and harboring a fugitive or being complicit in such actions are serious offenses. Ayon! Nagbabala na po ang PNP chief, kaya tama lang yan. The KJC and its members need to align their actions with the teachings of the Bible. O, ayan po yan. Yeah? Mamaya ko na sasabihin yan. Okay? Okay, dito may namatay pala na 51-year-old. O kala ko ba, 7 namatay, isa lang pala Baka ano pang kinamatay niya, sisihin nyo ang pulis. Sisihin nyo ang sarili ninyo. Dahil kayo, nag-resist kayo. Pero may babala na sa inyo si Marbil Now, punta tayo dito sa article ng Politico na kung saan yung Bible verse na sinabi ni Marbil. Son of God siya, di ba? Marbil urged Kibuloy to follow the Bible. Surrender. Ayun. Son of God ka, mag-surrender ka. Be a good leader. Be a good example when you said you are the appointed son of God. Hawak ko ang vibrator ng mundo. Hindi kayo pupunta ng kalingatan, kundi kayo pupunta sa akin. Ganon. Wow, ibigay nyo sa akin ang budget ng bansa, yung 5 trillion pesos. Tingnan nyo, in 5 years, pagagandihin ko ang Pilipinas. Ganon? Really? Ganon ba ang sinabi ni Christ? Si Christ nga, tinanggihan niya ang kayamanan ng mundo na ino-offer nung tatay mong sinungaling Tapos ikaw, bigyan ka namin ng pera? Putang ina. Talagang makita nyo, bulaan. Di ba? Doon pa lang. Hindi na kayo nakatunog kasi bakit? Kayong member ng kulto ni Kibuloy, mga bobo, mga tanga, 'di ba? Kamura-mura talaga kayo. Dapat kayo i-cleansing. Dapat magpabautismo ulit kayo, 'di ba? Dahil mali ang naaral ninyo, hindi po sa totoong Biblia ng Panginoong Hesukristo, kundi sa Biblia ni Kibuloy na puro kasinungalingan. Dahil ang tatay niya ay sinungaling from the very beginning. Sabi po 'yun ni Christ Your father is a liar from the very beginning. Alam nyo yon? Baka hindi nyo alam yon. Hindi kasi sinabi ni Kibuloy. Kasi deceiver si Kibuloy. Magalit kayo kung magalit kayo, mga putanginan ninyo. Diba? Sumbong nyo ako kay YouTube. Sige nga. Kayo ang dapat isumbong kay YouTube kasi mga bulaang kayo, sinungaling kayo I-report nyo channel ko. Harassment? Paano kayo hinaras? Misinformation, paano kayo ni-misinform? Nagbibigay nga ako ng mga, news. Paano ako nag-misinform sa inyo? Paano ko kayo hinaras? Diba? Tanga na lang si YouTube kung maniniwala sa inyo.
Di ba YouTube, hindi ka naman tanga? Oh, YouTube, are you that fucking stupid to take down my channel because of these troll reporters? If you believe them, then you're fucking stupid, right? Oh. You believe those reports without verifying the content of my videos? And then you're fucking stupid. Again, I repeat, you're fucking stupid if you take down my channel. Di ba? Siguro hindi naman ganun kabobo yung mga YouTube dyan, employee, sa Google. O, nagpunta na ako ng Google dyan saan ba yun? Yung sa Silicon Valley, ang laki niyan. Daig pa ang 30 hectare ni Kibuloy. Di ba? Kayo asar na kayo kay Toki siguro. Sa kapwa ko mga vloggers, kaya panay ang sumbong nyo kay YouTube. Si YouTube naman, hindi naman ito nagmi-misinform. Tama naman yung sinasabi niya, makatotohanan kasi nagbibigay ng mga ebidensya. O ba't naman i-take down? Kung si Maharlika nga, hindi nyo tina-take down Yang Boljak TV, yan totoong sinungaling. Bakit buhay na buhay pa? Di ba? Hindi ganun katanga si YouTube. They're not fucking stupid like you. Di ba? Eto pa. Ito na yung Bible verse. Romans chapter 13 verse 1. Ano sabi doon? Hoy, Kojik, baka hindi nyo rin alam to. Di ba? Ikaw dyan, yung madaldal na sabing magrevolusyon, ayun palang alam mo Ayun ba yung turo ng Biblia? Magrevolusyon? Alam nyo ba ang summation ng New Testament? What is the very essence of the teaching of the New Testament? Kayo dyan sa Kojik, in one word lang. In one word. Hindi nyo alam, no? Elora, isulat mo dyan. Yan ang tanong ko sa inyo. Kung alam nyo, from Matthew to Revelation, yung teaching ni Christ, yung teaching ng mga apostles and disciples, if you will sum that one, the 29 books of New Testament, in one word, ano lang yun? If you know that, you know God. Because God is that. Ayun ang sagot nyo. Hindi alam ng Kojik yan. Ang alam nila, appointed son of God si Kibuloy. That's it. Kasi kung alam nila yung word na yan, they will not call for a revolution. They will not call for a sedition. They will not call to PBBM to step down and put Sara Duterte. You will put an evil woman as your president? Di pamamalahan tayo ng heartless. Walang kwenta. Walang ang masabi sa West Philippine Sea. Walang masabi sa Pogo at ano pang mga national interest ng bansa. Ang interest lang ni Kiboloy, ang interest lang ng Kojik, ang interest lang ng pamilya ang gusto niya at mga may utang na loob sa kanya. Ano ang sabi ng Romans chapter 13 verse 1? Let every person be subject to the governing authorities. Powerful yan. Diyan pa lang. You be subject for the governing authorities. Hindi sinabi diyan whether it is corrupt or not. Walang dinuktong diyan Sino ba nagsulat ng Romans? Di ba si Paul? Paul wrote that one. Paul is a scholar. Paul is a Pharisee. Dati siyang pari. But he was used by God because matalino si Paul. Hindi sinabi ni Paul dito na maging subject kayo ng gobyernong hindi corrupt. Hindi. Hindi nyo naintindihan, no, Kojik? Ayaw namin kay Marcos kasi corrupt It doesn't say so. Ang sabi niya, let every person be subject to governing authorities. Whatever authorities is that, you have to be subject for that. For there is no authority, except from God, iba yun. Kaya nga sinabi ni Christ, render to Caesar what is to Caesar. Render to God what is to God. And those that exist had been instituted by God. Ibig sabihin, yung nag-e-exist na governing authorities was instituted by God. So therefore, any government institution o authority was instituted by God. Kung naniniwala kayo sa Diyos, whether there is a bad
authority, bad government. Kasi hindi sinabi ni Paul dito sa verse na ito na you have to subject or to follow yourself to a very good authority. Wala po eh. General. Pero it was instituted by God. So ibig pala sabihin, yung masamang ano rin ng God, unang-una, walang ginawang masama ang Diyos. Naging masama na lang with the downfall of men. Kaya wag mo akong pilosopuhin. Ikaw, Kojik. Basahin mo yung Genesis chapter 1. Nandun lahat yun. Kailan gumawa ng masama ang Diyos? Wala! Kaya wag niyo akong lokohin. Wag niyo akong pilosopuhin. Tignan mo sa Bible, ipuro mo sa akin kung kailan gumawa ng masama ang Diyos. Everything is planned by the will of God. Mga gago kayong Kojik, yun ang hindi nyo alam. Pero ito, yang si Kibuloy, pasaway yan. Parang yung outcast devil yan. Outcast angel. The beautiful angel. Nakasama ng anak ng Diyos na si Kristo. Kaso gusto niya kunin yung trono ng Diyos Ama. Nagrebelde. Ayun, yung tatay ni Kibuloy. Doon siya nag-originate. Ano kayo ngayon? Binigyan kayo. Kinalampag kayo, isang Bible verse pa lang yan. Pero kayo, ng mga administrator, mga Kojik members, hindi nyo alam yan kasi tanga kayo eh. Yun lang, mga kababayan. Son of God ka, di ba? If you are the son of God, no? At kung tama yung ginagawa mo, God will send you thousands of angels to destroy your enemies. Pero walang answer sa Diyos eh. God is just timid. God is just watching. Kasi alam ng Diyos, mali ang ginagawa nyo, kayong mga Kojik at Kibuloy. And beside, God knows that Kibuloy is a false prophet. Mandarambong. O ngayon, di ba, nakapag-sermon tayo, Miyo. Ay, wala pala si Miyo dito. Elora, nakapag-sermon tayo. Ano? Hindi naman po ako magaling sa Bible, Nagbabasa lang po, nagbabasa. At tinatry nating intindihin yung sinasabi ng banal na kasulatan by researching sometimes. Hindi po ako aral Bible, no? Yung mga tulad ng mga nasa eskwelahan, hindi po. Nagbabasa lang po, wala lang. We're trying to, kung hanggat maaari, mabigyan natin ng hustisya yung sinabi ni Marbil. Pasensya na, hindi po tayo nagmamagaling sa Bible, hindi po tayo aral dyan. Wala tayong authority to really expound what he said. Pero yun lang po yung nalalaman ko. Okay, now, punta tayo dito sa latest development. Ito po, nakuha ko sa UNTV. UNTV, maraming salamat po. Hindi nyo po ako kinaka-copyright. God bless you po sa inyo na naway lalo pang umunlad ang inyong YouTube channel para makapaghatid kayo ng totoo at tamang balita. God bless po, no? Sa pamunuan po ng UNTV, huwag niyo po may copyright. Ito po, kinaroroonan ni Apollo Kibuloy, tukoy na ng PMP, entrance ng bunker sa Kojik, inaalam pa. Ayun po kasi po, kanina kay Maestro Paul, si Maestro Paul po, si Maestro Paul TV, i-subscribe nyo rin yan. Follower po ako niyan, simula pa lang nung campaign period, ibang handle lang ang gamit ko. Pero alam na ni Maestro Paul, sinabi ko na sa kanya. Pinakita niya yung video ni Arlene Stone, yung dating kung kasapi ng Kojik, na nung nalaman ni Kibuloy na may mga ganong kaso siya, lalo na sa Amerika, binago niya yung niya. Siyempre, babaguhin mo naman yung layout ng bunker mo. Pero nakatunog po tama ako nung simula pa lang Sabi ko, magdala na kayo ng mga scanner, pati yung sa lupa, di ba? Eto, panoorin nyo yung sabi ni General Marbil, okay? Malapit na umanong maaresto ng Philippine National Police si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Piero 11, Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, nadiskubre umano nila gamit ang underground penetrating radar ang isang underground bunker sa loob ng KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Nagmatch din umano ito sa impormasyon ng kanilang informant mula sa loob ng compound. Pero hindi pa nila matukoy kung nasaan ang entrance nito. Dito anya posibleng nagtatago si Apollo Kibuloy. Because we are very confident with the results of the
ground penetrating radar at ang hinahanap naman namin is yung pasukan na lang talaga nung facility na underground na hindi namin nakikita galing sa labas. Iginiit naman ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na ipinatupad lamang nila ang kautusan mula sa korte. May impormasyon din naman ang PNP na nagsasabing nasa loob lang ng KOJC compound nagtatago si Kibuloy. Sa katunayan anya ay nakahanda mga KOJC members sa kanilang paglusob at naglagay pa ng mga barricades sa labas ng kanilang compound. As long as meron po kaming, we are so sure na doon po yung taong na hinahanap natin, sabi po natin, we have a locator na ginagamit po natin, hindi lang po natin makita yung tamang entrance ng tao nila. We are so sure na doon po yung tao na hinahanap natin. Not only fugitive Apollo Kibuloy, but for others. Nandun po doon sa loob. Kita po natin, baka mas marami po tayo makakitang kaso doon. Yun po yung nagiging kaso namin to really to stay longer. Samantala, nagkagulo kagabi sa Davao City nang magsagawa ng kilos protesta ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa kabaan ng Carlos P. Garcia Highway bandang alas 7 ng gabi. Nagkagulo ang buong paligid dahil nagsaset up pa sila ng stage sa harapan ng Jose Maria College upang isigaw ang kanilang panawagan. Ilang mga miyembro naman ang umakyat pa sa overpass. Galit na galit ang mga KOJC members sa ginawang pang-aabuso umano ng PNP sa kanila. Hindi naman makadaan ang mga motorista dahil hinarangan ng mga reliyista ang dalawang lane malapit sa Davao Airport habang may bit-bit na mga banner. Nag-ugat ang kilos protesta ng KOJC members nang pasukin ng libu-libong pulis ang kanilang compound sa buhangin upang hanapin ang kanilang leader na si Kibuloy. Ilan sa kanilang mga panawagan ay ang pag-resign sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nag-utos umano sa mga pulis upang hulihin si Kibuloy. Binatikos din nila ang pang-abuso ng mga PNP sa paggamit nito ng matinding puwersa para hulihin ang kanilang leader. Samantala, pinabulaanan rin ng PNP ang payag ng KOJC na nagpatupad ng lockdown sa Davao. Ganon din ang kanseladong mga flight sa Davao International Airport. 6 na pulis naman ang sugatan matapos atakihin ng mga reliyista. Lalain Moreno, kumahataw sa balita ngayon. O yan po mga kababayan, tukoy na. Ang sabi nga daw sabi lang ni PNP Marbil, tukoy na. Hindi lang nila makita yung entrance. Ang problema niyan na ipapress ko ni mamaya, nakatunog, may lagusan pala. Kaya dapat ikurdon talaga Yung kahabaan yan, yung palibot ng Kojic na yan, na 30 hectares, palibutan ninyo. No? Para kung lalabas man sila sa exit, huli. Ganun. At dapat may helicopter na umiikot. O di kaya gamitan nyo ng satellite imagery. Manghiram na kayo sa US. Tapos lahat nung nandyan sa Kojic, hulihin ninyo. Biruin nyo, nanakit. Tama tayo Violente. Tapos, simbahan, violente. Buti nga, hindi kayo pinatulan ng pulis, hindi kayo pinaputukan Sinasabi ko nga sa inyo dito, mga kababayan, pag itong mga to nandito sa Amerika, may tumba na dyan. Kayo nauna paputukan talaga kayo. Kayo ang nauna. Una yung saktan. Depende na lang sa pulis kung i-restrain niya, hulihin lang kayo. Kakasuhan lang kayo, physical injuries. Mananagot talaga kayo. Diba? Dito kasi, 6 na pulis na saktan ng mga relayista. Tapos sinasabi, invasion daw. Nag-lockdown. Mga sinungaling. Lalo na yung SMNI, sinungaling kayo. Buwakang ina ninyo. Kamura-mura talaga kayo. Ang sabi nga nung si Arlene Stone, doon sa pinapakita ni Maestro Paul, 8 heartbeat daw. Yung natunugan nung sensor, doon sa bunker. Sabi nga ni Arlene, binago ni Kibuloy yan kasi takot siya nung nalaman niyang yung kinasuhan siya dito sa Amerika. Binago niya, pinabago niya. Maraming pera si Kibuloy. Diba? Ano nga lang dyan, dapat talagang makita yan. Katawa-tawa pag hindi nahuli ng ng kapulisan. No? Kayo po mga kababayan, anong latest update Sana mahuli na. Siguro pagkatapos nito, hindi pa nahuli na si Kibuloy. Palakpakan, thank you Lord. Baka nagbubunyi pa ang mga angel sa langit. Ay, salamat. Nahuli din ang bulaan. Lord, patnubayan niyo po si General Torre at ang mga pulis, ingatan niyo po, no? Sana mahuli na nila at matapos na po yan.
no? O di kaya, pababain niyo yung Holy Spirit, tapos, palabasin niyo si Kibuloy na parang daga. O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.